Balikan natin ang mga magagandang movie ngayong 2022. 12 best movies na napanood ko ngayong 2022. Disclaimer lang, marami pa akong hindi napapanood pero ito lang yung mga tumatak sa akin. Of course, Top Gun Maverick. Ito yung movie na hindi ka manghihinayang sa binayad mo sa sinihan. Mula simula hanggang dulo, maganda. Katapos ko itong panoorin sa sinihan, halos wala na akong marinig. Sobrang hirap gumawa ng magandang sequel, so credit sa kanila. The Northman. Gustuhan ko yung lore ng movie and yung mismong flow ng story. Hindi lang sundan and nothing too complicated. And ang perfect pa ng casting dito. Kung napanood nyo na yung Vinland Saga, panigurado napansin nyo din na merong pagkakapareha sila. Baka dahil din doon, kaya mas na-enjoy ko yung movie na to. And also, ang ganda ng fight choreography dito. Nope. Never kang madidisappoint kay Jordan Peele. Ganda rin cinematography, yung story, and yung mismong twist. Ito rin yung gusto ko sa mga movie ni Jordan Peele na mapapaisip ka na meron pa mga hidden or deeper meanings doon sa mismong movie. Maliban pa sa perfect casting, maganda pa yung pagkaka-incorporate nila yung idea ng spectacle doon sa mismong story. Elvis. Sa movie na to, bumalik yung pakikinig ko sa mga kanta ni Elvis Presley and marami din ako natutunan ng mga kantang hindi ko pa naririnig before. Looking for trouble. Grabe si Austin Butler dito na gayang-gaya niya si Elvis. Medyo nakulangan lang ako sa ending nito na nag-time jump sila ng ilang taon pero nonetheless maganda pa rin naman. Next is Marcel the Shell with Shoes On. Sa mga movie iniyakan ko ngayong 2022. Tungkol ito kay Marcel na hinaharap niya isang couple na nakilala niya dati. Sobrang cute ni Marcel oh. Sobrang heartwarming ng movie na to na paniguradong iiyak ka din. Batman! I'm so happy na hindi to papakialaman ni James Gunn given kung gaano ka-perfect tong movie na to. Kung marami nagsasabing medyo kulang daw yung movie pero intindihin din natin ito yung first movie ni Robert Pattinson as Batman and marami pang susunod. I love the sound design of this film especially sa Batmobile and syempre tuwing nakikipaglaban siya. I'm excited sa mga sumunod na movie and hopefully mas maganda pa. X. Isa sa mga pinaka nagustuhan ko sa movie na to ay binuhay niya yung original na slasher film style. Grupo ng mga tao na punta sa isang lugar tapos isa-isa silang pinatay, parang ganun lang. Una, hindi ko in-expect na magagandahan ako dito pero nung pinapanood ko na naaalala ko yung the original na The Chainsaw Massacre and I loved it. Earl. Sobrang creepy nung ending scene nito. Grabe performance si Mia Goth dito na nung una hindi pa ako sure kung siya rin ba yung nasa X. Burn lang tong movie na to and understandable since backstory lang naman to ng isa sa mga killers sa X. Bullet Train. The best action comedy of the year. Daming linya dito na talagang natawa ko. Dami din ditong iconic characters. It's not a perfect film pero nakaka-enjoy siya panoorin. Quiet on the Western Front. Sa pinakamagandang movie na nirelease ng Netflix. Gusto mo ng gera in real life, then panoorin mo to kasi baka magbago yung isip mo. One of the best anti-war movie na napanood ko. Everything Everywhere All at Once. Maraming multiverse movies, this movie stands out. Sa maganda to, iniyakan ko rin to eh. Nung sina to. Kasi sa Avatar The Way of Water. Ano na lang yung review ko kasi wala nang time. Basta maganda to.